Paanan ng kabundukang Halawan sa lalawigan ng Samar, may isang maliit at payak na baryo na halos hindi naabot ng kalsada o kuryente. Dito naninirahan ang pamilyang magsasaka ni Mang Kaloy, isang matanda ngunit masipag na ama kasama ang kanyang asawang si Aling Belen at ang kanilang 3 anak, sina Lito, ang panganay na 18 taong gulang, Mila, 16, at ang bunsong si Nene, 9 na taong gulang. Bagamat salat sa yaman, kilala ang pamilya ni Mang Kaloy sa kabutihang loob, pagiging masipag, at pagiging bukas palad sa mga kapwa magsasaka. Sa kanilang mumunting kubo sa gilid ng niyugan, araw-araw silang bumabangon bago sumikat ang araw upang magsaka, mag-ani ng mais, at mangalaga ng ilang alagang manok at baboy. Ngunit sa kabila ng kanilang kabutihan, sila ay hindi ligtas sa pang-aapi. Sa kabilang panig ng baryo, sa isang malaking hasyenda na tila kastilyong gawa sa bato at yero, nakatira si Don Isidro Montemayor. Isang mayamang hasyendero na minana ang daan-daang ektaryang lupain mula sa kanyang ama. Luma na ang apelyido nila sa lugar, at inaakalang sila ang tunay na may-ari ng halos buong bundok kahit wala silang malinaw na titulo. Si Don Isidro ay kilala sa kasakiman at kalupitan. Sa tuwing may magsasakang hindi makabayad ng utang o upa sa lupa, ipinapalayas niya ito at sinisira ang tirahan gamit ang kanyang armadong tauhan. Lalong kinatatakutan si Don Isidro dahil sa kanyang albularyong tagasunod, si Camardon, isang matandang lalaki na sinasabing may kakayahang manakit gamit ang kulam at sumpa. Kabilang ang pamilya ni Mang Kaloy sa mga inangkin na lupa ng hasyendero. Ilang ulit na silang pinapalayas, ngunit dahil wala silang malilipatan, nananatili silang tahimik sa gilid ng bundok. Isang araw ng tag-init, habang abala ang pamilya ni Mang Kaloy sa pagtatanim ng mais, biglang dumating si Pablo, isang alipores ni Don Isidro, kasama ang 2 pang armadong lalaki. "Hoy Kaloy!" sigaw ni Pablo habang nagsisiga ng sigarilyo. "Ilang beses ka na naming pinagsabihan, hindi mo ba naiintindihan? Hindi na sa inyo ang lupang yan. Umalis na kayo bago kami pa ang magpalayas sa inyo." "Pakiusap, Pablo," sagot ni Mang Kaloy habang hawak ang kanyang sombrero. "Matagal nang dito naninirahan ang pamilya ko. Pinagpawisan at pinaghirapan namin ang lupang to. Wala kaming pakialam," sigaw ni Pablo. "May atas na si Don Isidro. 1 linggo na lang. Kung hindi kayo umalis, ibababa kayo ni Camardon gamit ang kanyang orasyon. Tignan lang natin kung hindi kayo tamaan ng lagnat o kabaliwan." Nang marinig ito ng kanyang asawa at mga anak, natakot sila. Alam ng lahat sa baryo na may ilang pamilya nang nagkasakit ng hindi maipaliwanag matapos pagmulan ng alitan kay Camardon. Kinagabihan, habang malalim ang gabi at tahimik ang kagubatan, gising pa rin si Mang Kaloy, nag-iisip kung paano niya maililigtas ang kanyang pamilya. Nakaupo siya sa labas ng kanilang kubo, nakatanaw sa mga bituin. "Kung may Diyos ka sa langit," bulong niya, "tulungan mo naman kami." Sa kanyang pagkakaupo, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa kakahuyan. Tunog ng mumunting yapak sa tuyong dahon. Nang lumingon siya, wala siyang makita. Ngunit may narinig siyang boses, pabulong, parang galing sa isang maliit na nilalang. "Huwag kang matakot, Mang Kaloy." Mahinang tinig ng isang di makikitang nilalang. "Narinig ko ang panalangin mo. Huwag kayong aalis sa lupaing ito. Ang bundok ay hindi pag-aari ng mayayabang. Ito'y lupang sagrado." Nanindig ang balahibo ni Mang Kaloy. "Sino ka? Anong ibig mong sabihin?" "Isa akong tagapangalaga ng bundok," sagot ng tinig. "Ako si Tandong, duwende ng Halawan. Ilang henerasyon na kaming naninirahan dito. Pinagmamasdan namin ang lahat. Ngayon, nakita ko ang katapatan at kabutihan mo. Hindi kami basta lumilitaw sa tao, pero ikaw ay iba. Tutulungan kita."
Paano mo kami matutulungan? Tanong ni Mang Kaloy na nanginginig sa kaba. Hintayin mo ang tamang oras, ngunit dapat malinis ang puso. Bukas, sa ilalim ng puno ng balete sa likod ng inyong bahay, may matatagpuan kang palatandaan. Huwag kang matakot. Pagkatapos noon, biglang nawala ang tinig. Tahimik ulit ang gabi. Ngunit dama ni Mang Kaloy na may kakaibang nangyari. May liwanag sa kanyang puso, liwanag ng pag-asa. Kinabukasan, mag-aalas 5 pa lamang ng umaga, ngunit gising na si Mang Kaloy. Hindi siya makatulog ng mahimbing dahil sa kakaibang tinig na narinig niya kagabi. Dala ng pagkalito at pag-asang muling naalab sa kanyang dibdib, tahimik siyang naglakad patungo sa likod ng kanilang kubo, kung saan naroon ang isang matandang puno ng balete na matagal na nilang iniiwasan dahil sa mga kwentong kababalaghan. Ang baleteng ito ay may makakapal at masalimuot na ugat na parang palasong bumabalot sa lupa. Ilang ulit na ring sinabi ni Aling Belen na huwag nang lalapit ang mga bata rito sapagkat baka raw may lamang engkanto. Ngunit ngayong umaga, para bang may humahatak kay Mang Kaloy papalapit sa punong ito. Parang may banal at misteryosong katahimikan sa paligid. Habang siya ay nakatayo sa ilalim ng puno, napansin niyang may kakaibang liwanag sa pagitan ng mga ugat. Lumingon siya sa paligid at nang masigurong wala namang ibang tao, marahan niyang inalis ang ilang tuyong dahon. Laking gulat niya nang matuklasang may maliit na kahon na yari sa kahoy at may mga ukit ng sinaunang simbolo. Nang binuksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang maliit na piraso ng ginto, hugis butil, at isang lumang papel na tila gawa sa balat ng punong kahoy. Sa sulat, naroon ang mga katagang, "Kay Mang Kaloy, tagapagtanggol ng lupa at kabutihan. Ang gintong butil na ito ay magbubunga ng kayamanan kung ito'y ihahalo sa butil ng palay. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang yaman ay may kalakip na pagsubok. Ipaglaban ang lupa, hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng inaapi." Tandong ng halawan. Nanlaki ang mata ni Mang Kaloy. Hindi siya makapaniwala. Dahan-dahan niyang isinilid ang kahon sa loob ng kanyang sako at lumakad pabalik sa kubo. "Kaloy, saan ka galing? Maaga pa." Tanong ni Aling Belen na abala na sa pagluluto ng lugaw para sa almusal. "Sa likod lang. May tiningnan ako," sagot niya. Hindi niya muna sinabi ang buong detalye. Ayaw niyang bigyang pag-aalala ang asawa. Ngunit kinausap niya agad ang kanyang panganay na si Lito habang nagbubungkal sila ng lupa para sa taniman. "Anak, may ipapakita ako sa iyo mamayang gabi. Pero tandaan mo, huwag mong sasabihin kahit kanino." Tumango si Lito. "Opo, Tay. Anong meron?" "May natagpuan akong sagradong butil. Galing ito sa isang nilalang na hindi basta-basta." Nang gabing iyon, habang natutulog na si Mila at Nene, inilabas ni Mang Kaloy ang kahon at ipinakita kay Lito ang gintong butil. Nagliwanag ito kahit walang ilaw at may init na dumadaloy mula rito. Kinabukasan, sinubukan nilang ihalo ang butil sa isang maliit na sako ng palay na kanilang itinanim sa paanan ng bundok. Hindi nila inaasahan na makalipas ang ilang araw, ang palay ay lumago ng doble ang bilis at nagkaroon ng gintong kulay sa tangkay. Pagdating ng anihan, nagimbal si Mang Kaloy at si Lito sa nakita. Ang bawat bungkos ng palay ay may lamang tila ginto, ngunit kapag hinawakan ay nagiging totoong bigas, mas mabango at mas masustansya kaysa karaniwang ani. At sa pinakagitna ng pananim, may 5 tunay na butil ng ginto. Lihim nilang ibinenta ang isa sa mga gintong butil sa isang mamimili mula sa kabilang bayan. Halos hindi makapaniwala ang lalaki sa halaga nito. Nagkapera sila na sapat para iparenova ang kanilang bahay at bumili ng bagong kalabaw. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may mga matang nakamasid mula sa malayo.
isang matandang albularyo na may daladalang itim na manok at baston ng kawayan. Si Camardon. May kakaibang enerhiya sa bukirin ni Kaloy. Bulong nito. Hindi ito ordinaryong bigas. May halong kababalaghan. Habang abala si Mang Kaloy at si Lito sa palihim na pag-aani ng mga gintong palay, unti-unti namang nararamdaman ni Aling Belen ang pagbabago sa paligid ng kanilang tahanan. Minsan sa gabi, may naririnig siyang kaluskos sa bubungan. May mga aninong dumadaan sa likod ng bintana at may malamig na ihip ng hangin kahit hindi tag-ulan. Hindi niya ito sinabi agad kay Mang Kaloy, ngunit damaan niyang may paparating na panganib. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim at mausok na kubol na puno ng halamang gamot, buto ng hayop at mga sinaunang agimat, nakaupo si Camardon, ang albularyong kilala sa buong Samar bilang tagapagsilbi ni Don Isidro. Nakapikit siya, hawak ang isang itim na kandila na naglalagablab ng kulay berde. Mga espiritu ng kadiliman, buksan ninyo ang mata ko. Ipakita niyo sa akin ang pinagmumulan ng kakaibang lakas sa bundok. Sa gitna ng ritual, biglang lumutang sa hangin ang imahe ng bukirin ni Mang Kaloy. Doon niya nakita ang gintong butil at ang matandang balete sa likod ng bahay. May duwende sa halawan. Matagal na naming hinahanap ang pugad mo, matandang engkanto. Bulong ni Camardon habang umiikot ang kanyang mga mata. Panahon ng tapusin ang iyong pagbabantay. Ang yaman ay para sa akin, para kay Don Isidro. Ilang araw matapos iyon, muling bumalik si Pablo kasama ang 2 tauhan ni Don Isidro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sila nagbanta. Sinimulan na nilang sirain ang taniman sa gabi. Pinuputol ang mga halaman, inaapakan ang palay at nilalagyan ng asul na pulbos. Kinaumagahan, gulat na gulat ang buong pamilya ni Mang Kaloy sa nakita. Wasak ang bahagi ng kanilang pananim. Ang mga halamang may gintong tangkay ay nalanta at ang lupa ay tila sinunog. Hindi natin sila pwedeng hayaang magtagumpay, galit na sabi ni Lito. Tay, dapat nating ipagtanggol ang ating lupa. Hindi natin sila kayang labanan sa dahas, anak, sagot ni Mang Kaloy. Pero hindi rin tayo magpapatalo. Sa gabing iyon, habang sila'y nagdarasal sa ilalim ng balete, muling lumitaw ang liwanag mula sa mga ugat. Unti-unting sumulpot si Tandong, ang maliit na duwendeng may balbas na kulay pilak, suot ang damit na parang hinabi mula sa sinag ng buwan. Tama ang inyong ginagawa. Hindi labanan ng dilim sa pamamagitan ng dahas, kundi ng liwanag. Ngunit mag-ingat kayo. Si Camardon ay malakas at may kakayahang sumira ng balanse sa pagitan ng mundo ninyo at sa amin. Ano ang dapat naming gawin, Tandong? Tanong ni Mang Kaloy. Panatilihin ninyong malinis ang puso't layunin. Ibahagi ang biyaya sa mga kapwa inapi. Sa ganitong paraan, titibay ang koneksyon ninyo sa sagradong kalikasan at maghanda kayo sapagkat darating ang panahon na kailangan ninyong harapin si Don Isidro at ang kanyang albularyo. Paano kami lalaban kung wala kaming kakayahan? Tanong ni Lito. Ang tunay na lakas, sagot ni Tandong, ay hindi sa lakas ng bisig kundi sa dalisay na kalooban. At huwag kayong mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. Sa takdang panahon, gigising ang iba pang tagapangalaga ng bundok. Pagkatapos ng kanyang huling salita, biglang lumiwanag ang paligid. Sa gitna ng punong balete, sumabog ang liwanag at lumika ng isang bilog na parang aninong daan. Mula rito, lumabas ang 3 duwende. Isa ay babaeng may hawak na halamang gamot, isa ay matabat masayahin, at isa ay payat ngunit taglay ang baston na tila may sinag ng araw. Mga kapatid ko, wika ni Tandong, ipagtanggol natin ang pamilya ni Kaloy. Panahon ng harapin ang kasamaan. Nag-uumapaw ang gulat at paghanga ng pamilya ni Mang Kaloy
nang masaksihan ang paglabas ng 3 duwende mula sa liwanag sa ilalim ng balete. Noon lamang sila nakakita ng ganito, parang mga nilalang na sumibol mula sa kalikasan mismo. Ang isa'y may mga halamang tumutubo sa buhok, ang isa'y may mga gintong butil sa bulsa, at ang isa'y may baston na tila yari sa liwanag ng araw. Tayo'y sinalaya, tubon at gani, mga bantay ng halawan, wika ni Tandong. Sa mahabang panahon, nagkubli kami sa mga ugat ng bundok, ngunit ngayoy muling gigising upang tulungan kayong lumaban. Pinagpala sina Mang Kaloy, Aling Belen at Lito. Sa loob ng ilang araw, itinuro ng mga duwende ang mga sagradong kaalaman sa kanila tungkol sa pagpapausbong ng palay mula sa dasal, sa pag-aalaga ng lupa gamit ang dangal, at sa paggamit ng mga dahon, ugat at alon ng hangin bilang proteksyon. Ang mga tanim na palay ay muling nabuhay sa tulong ng sagradong tubig na ibinigay ni Laya. Maging ang mga hayop nilang pinabayaan dahil sa takot, ang kalabaw, mga manok at baboy ay biglang lumakas at naging mas malusog kaysa dati. Sa gabing tinuturuan si Lito ni Gani kung paano gamitin ang baston ng liwanag, tinanong ng binata, "Bakit kami? Bakit hindi na lang kayo ang lumaban sa kasamaan?" Sumagot si Gani, "Kami mga tagapangalaga lamang. Hindi kami pwedeng makialam ng lubusan sa mundo ng tao. Ngunit kayo ang may kapangyarihang pumili, at ang pagpili ninyong ipaglaban ang kabutihan ay nagbibigay lakas din sa amin." Kapag nagkakaisa ang puso ng tao at ng kalikasan, nagiging hindi matitinag ang liwanag. Samantala, sa malagim na bahay ni Don Isidro, hindi na maitago ang pagkasuklam at galit. Nakaluhod sa kanyang harapan si Pablo, may pilat sa noo at galos sa braso. "Don Isidro, hindi po naming akalaing may kakaibang lakas na ang pamilya ni Kaloy," pabulong nitong sabi. "Parang may nagbabantay sa kanila." "Hindi ako natatakot sa mga alamat," bulalas ni Don Isidro. "May mga paraan si Camardon upang puksain ang mga ganyan." Dumating si Camardon na may dalang itim na palayok at mga tuyong balat ng ahas. Sa likod niya ay isang lalaking may pulang mata at walang kilay. Isang batikang kulaminero mula sa kabilang isla. "Ipakikilala ko sa inyo si Manrong, ang aking kapatid sa sining ng kadiliman. Ihahanda namin ang orasyon ng pagwasak sa uhay upang masira ang anihin ni Kaloy at mapasaka natin ang gintong butil." Inihanda nila ang ritual. Sa isang pabilog na altar na yari sa abo, ipinatawag nila ang espiritu ng lumbak, isang engkanto ng pagkasira. Sa bawat bulong ng kanilang dasal, may putok sa hangin at may mga palay na biglang nalalanta sa paligid, isang babala ng paparating na kapahamakan. Nang sumapit ang sumunod na gabi, lumamig ang hangin sa bukirin ni Mang Kaloy. Ang mga punong niyog ay biglang nagkagulo ang mga dahon at tila may dumarating na puwersa ng kadiliman. Lumitaw si Tandong sa harap ng pamilya, dala ang pulang liwanag ng babala. "Dumarating na ang unang pagsubok," wika niya. May ginawang ritual sina Camardon at ang bagong kulaminero. Sa loob ng 3 gabi, susubukin ang lakas ng inyong paniniwala. Kailangan nating gawin ang ritual ng pagsagip sa uhay. Kailangan natin ng mga puso ng tapat at ang pakikiisa ng buong baryo. Pero takot ang mga tao sa baryo, Tandong, ani Mang Kaloy. Ni ayaw nilang lumaban kay Don Isidro. "Kung gayon," sagot ni Tandong, "ay oras nang magising sila sa katotohanan. Kayo ang magliliwanag sa kanilang dilim. Kayo ang magsisindi ng apoy ng pagkakaisa." Madilim ang kalangitan nang sumapit ang unang gabi ng babala. May gumagapang na lamig sa paligid ng bukirin ni Mang Kaloy,
parang binubulungan ng mga aninong hindi nakikita. Sa gitna ng kabundukan, tila naglalakad ang mga di makataong nilalang. Mga nilalang na isinumpa ng kalikasan at ngayon ay pinapalakad ni Camardon. Sa kabila ng panganib, hindi natinag ang loob ni Mang Kaloy at ng kanyang pamilya. Buo ang kanilang paniniwala sa tulong ng mga duwende at sa bisa ng kabutihang kanilang pinaiiral. Kinabukasan, buong tapang na lumakad si Mang Kaloy at Lito patungo sa baryo. Isa-isa nilang nilapitan ng mga kabarangay, mga magsasakang dati kaibigan, ngunit ngayoy takot ng makialam sa usapin nila at ni Don Isidro. "Canardo," sabi ni Mang Kaloy habang hinahawakan ang balikat ng matandang magsasaka, "tayo ang may karapatan sa lupaing ito. Bakit tayo laging lumuluhod sa mayayaman na wala namang pinaghirapan dito? Kaloy, ayaw naming makialam. Kapag ginalit niyo si Don Isidro, baka mawalan kami ng hanap buhay. Baka ipakulam kami ni Camardon," sagot ni Canardo habang umiiwas ng tingin. "Ano pa ang halaga ng hanap buhay kung araw-araw ka namang takot? Panahon na para tayong mga magsasaka ay lumaban. Hindi sa dahas, kundi sa pagkakaisa." Isa-isang kinausap ni Mang Kaloy ang iba pang magsasaka, sina Kagoryo, Aling Epang, at pati ang matandang bulag na si Lola Piling. Karamihan ay nananatiling takot, ngunit ang pananalita ni Mang Kaloy ay unti-unting nagtatanim ng pag-asa sa puso ng bawat isa. Nang bumalik siya sa kanyang kubo, sinalubong siya ni Tandong. "Mahusay, Mang Kaloy. Ang isang tinig ng katotohanan ay sapat upang yumanig ang katahimikan ng takot." Pagsapit ng hating gabi, nagsimula ang ritual ng pagsagip sa uhay. Sa gitna ng bukid, itinayo ang sagradong bilog mula sa dahon ng banaba, balat ng saging, at putik mula sa balon. Sa loob nito, dumalo ang buong pamilya at ang tatlong duwende, si Laya, si Tubon at si Gani. Sa pagsisimula ng ritual, paliwanag ni Laya, dapat mag-alay ng isang bagay na galing sa puso. Hindi materyal na bagay, kundi alaala, panalangin at sakripisyo. Isa-isa silang lumapit sa gitna. Si Aling Belen ay naghandog ng dasal para sa kapatawaran ng mga taong nanakit sa kanila. Si Lito ay naghandog ng panata. "Kung ako'y pagkakalooban ng lakas, gagamitin ko ito hindi sa paghihiganti, kundi sa pagtatanggol." Si Mang Kaloy ay huminga ng malalim at inalay ang kanyang pagod at sakripisyo ng maraming taon sa lupaing pinagtanggol. Bumugso ang malamig na hangin, kumislap ang lupa, biglang nagliwanag ang mga halamang palay sa buong bukid, tila nagsasayaw sa hangin habang may awit na mula sa mga dahon. Sa puntong iyon, biglang dumating ang ilang magsasaka sa paligid. Tahimik silang nakatayo, nakamasid. "Anong ginagawa nila?" bulong ni Canardo. "Ritual daw yan para iligtas ang bukid, para sa atin lahat," sagot ni Goryo. At sa hindi inaasahan, isa-isang lumapit ang mga magsasaka. Hindi man nila lubos maunawaan, naramdaman nila ang init at kapayapaan sa gitna ng liwanag. Nagtulungan silang hawakan ang bawat kamay at binuo ang isang bilog sa paligid ng bukid. Sa bawat pagkakakapit palad, lumalalim ang liwanag. Hindi nila alam, ito ang sandaling pinakakinatatakutan ni Camardon, ang pagkakaisa ng mga puso. Kinabukasan, sa halip na masira ang buong bukirin, gaya ng inaasahan ni Don Isidro at Camardon, lalong naging luntian at masigla ang mga tanim ni Mang Kaloy. Ang gintong butil ay dumami at ang lupa ay mistulang pinagbiyayaan ng ulap. Dumating ang mga alagad ni Don Isidro upang muling sirain ang tanim, ngunit sa tuwing lalapit sila sa hangganan ng bukid, para silang tinatamaan ng hangin na parang may puwersang nagtutulak palayo. Isa sa kanila ay biglang nahimatay at ginising na may lagnat at walang malay.
Pagbalik nila sa hacienda, humarap sila kay Don Isidro. Don, may hindi kami maipaliwanag. Hindi na kami makalapit sa bukirin ni Kaloy. Parang may pader na hindi kami kayang lampasan. Sumigaw sa galit si Don Isidro. Tawagin si Camardon. Hindi tayo magpapatalo sa mga duwende. Hindi na makapaghintay si Don Isidro. Sa loob ng kanyang mansyon, nagpupuyos siya sa galit habang paulit-ulit na binabasa ang ulat ng kanyang mga tauhan. Hindi na nila mapasok ang lupain ni Mang Kaloy. Ang dating mapagpakumbabang magsasaka ay ngayoy tila nababalutan ng lakas na hindi maipaliwanag. Hindi sapat ang mga orasyon mo, Camardon, singhal ni Don Isidro habang hinahampas ang mesa. Tinutulungan sila ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Kailangan ko ng mas malakas, mas malupit na kapangyarihan. Tahimik lang si Camardon sa isang sulok. Nangingiti habang pinapausukan ang itim na bato mula sa kuweba ng Silangang Samar. May isa pang ritual, Don. Ngunit hindi ito basta-basta. Kailangan natin ang dugo ng inosente at ang pagsanib sa itim na espiritu ng dusa at pang-aapi. Kapalit nito, maaari nating palayain ang mga nilalang ng kadiliman na matagal nang nakakulong sa ilalim ng bundok. Tumango si Don Isidro. Gawin mo. Gamitin mo ang anumang meron ka. Ang lahat ng lupa sa Halawan ay dapat mapasakin, buhay man o patay. Samantala, sa kubo ni Mang Kaloy, hindi pa rin lubos na mapanatag si Aling Belen. Kahit anong liwanag ang ibinibigay ng mga duwende, dama pa rin niya ang anino ng panganib. Sa isang panaginip, nakita niya ang kanilang anak na si Mila, na ngayoy nasa bayan upang magtrabaho bilang kasambahay na umiiyak sa gitna ng dilim. Mila, bulong ni Aling Belen habang pinupunasan ng luha. Kailangan na siyang makauwi. Nang araw ding iyon, ipinadala ni Mang Kaloy si Lito upang sunduin si Mila sa bayan. Hindi na sila kampante. Ramdam nilang may darating na pagsubok na kakailanganin ang buong pamilya upang harapin. Sa gitna ng bukirin, muling nagpakita si Tandong. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay naroon na rin ang matandang engkantada ng ugat ng balete. Si Kalima, isang engkanto na bihira lamang magpakita sa tao. May paparating na dilim, wika ni Kalima. Mas matindi pa sa kulam. Ito ay sumpang nagpapalago ng kasakiman at galit sa puso ng mga tao. Ito ang ginamit ni Camardon upang patayin ang kabundukan ng silangan noon. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Tiningnan ni Kalima si Lito na noon ay bagong balik kasama si Mila. Ang binatang ito ay may dalisay na puso. Maaari siyang tumanggap ng sagradong liwanag ng Halawan. Nagulat si Lito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ikaw ang magiging tagapagliwanag ng Halawan. Tagapagdala ng sulo na kayang pumatay sa kadiliman. Ngunit kailangang linisin mo ang iyong loob at harapin ang huling bahagi ng pagsasanay. Isinama si Lito sa isang lihim na bahagi ng bundok, isang sagradong gubat na hindi matatagpuan sa karaniwang mata. Doon, itinuro sa kanya ni Kalima at Gani ang mga lihim na panalangin ng kalikasan, kung paanong makipag-ugnayan sa hangin, sa apoy, sa lupa at sa tubig. Tinuruan siya kung paano gamitin ang baston ng liwanag upang maging pananggalang sa kasamaan at upang magtawag ng mga espiritu ng kabutihan. Ang liwanag ay hindi lang galing sa araw. Paliwanag ni Gani. Ito ay nanggagaling sa puso ng taong tumatanggi sa kasakiman. Habang si Lito ay sumasailalim sa pagsasanay, ang kanyang katawan ay naging mas matatag at ang kanyang isipan ay napuno ng pag-unawa. Ngunit sa huling gabi ng kanyang pagsasanay, may dumating na isang engkanto ng dilim, isang nilalang na may pulang mata at katawan ng usok. Hindi ka karapat-dapat, sigaw nito. Ang mundong ito ay sa mga makapangyarihan lamang. Ngunit buong tapang na humarap si Lito.
Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan. Hindi ako susuko. Pinukaw ni Lito ang baston ng liwanag. Sa isang iglap, lumiwanag ang buong paligid at naglaho ang nilalang sa isang sigaw ng pagkatalo. Pagsapit ng ikatlong gabi, bumalik si Lito sa kubo. Mas matatag na siya at may bagong pagtingin sa sarili. Tinipon niya ang lahat ng mga magsasaka sa ilalim ng puno ng langka. Magsimula na tayo ng paghahanda, wika ni Lito. Darating ang gabi ng giyera, ngunit hindi tayo mag-isa. May kasama tayong mga nilalang ng liwanag. Tayo rin ay magiging liwanag. Pagsapit ng ikapitong gabi mula nang simulan ang mga ritual ni Camardon, nagsimula bumalot ang makapal na ulap sa buong baryo ng Halawan. Sa di kalayuan, tanaw ng mga magsasaka ang pagsiklab ng asul at pulang kidlat mula sa pinakamatandang bahagi ng kabundukan, senyales ng isang makapangyarihang kulam na isinasagawa. Sa gitna ng kagubatan, inihahanda ni Camardon ang tinatawag na sumpang itim na alon, isang uri ng matandang kulam na kayang sirain hindi lamang ang pananim, kundi pati ang alaala, dangal at puso ng isang komunidad. Kasama ni Camardon ang mga alagad ni Don Isidro at si Manrong, ang kanyang kapatid sa itim na sining. Nagsimula ang kanilang orasyon habang may sinasakripisyong hayop at pinibigkas ang mga panalangin sa sinaunang wika ng mga engkanto ng dilim. Kalma, kumla. Sa bawat bigkas, lumalaki ang aninong alon mula sa lupa. Ito'y parang alimpuyo na sumisipsip ng liwanag sa paligid. Tila lumalakad na anino ito, papalapit sa lupain ni Namang Kaloy. Samantala, nakalinya na ang mga magsasaka sa gilid ng bukid. Hawak nila ang mga anting-anting na ibinigay ng mga duwende, habang si Lito, ngayon ay bihasa na sa sagradong liwanag, ay nasa gitna ng hanay. Sa kanyang mga kamay ay ang baston ni Gani, sumasagisag sa liwanag at katotohanan. Walang sino man ang makakapasok dito na may pusong puno ng kasakiman. Sigaw ni Lito. Kasabay nito, inilatag ni Kalima, Laya, Tandong, Tubon at Gani ang guhit ng pananggalang. Isang bilog na liwanag sa paligid ng bukirin, pinalakas ng panalangin ng mga taong may dalisay na kalooban. Lumapag ang unang alon ng dilim, nanginginig ang lupa. Ang hangin ay parang humihikbi at ang mga punong niyog ay yumuko sa bigat ng enerhiya. Ngayon, sigaw ni Camardon, ipataw ang kulam sa puso ng mga ito. Binitiwan nila ang sumpa ng takot at pagdududa. Ang ilang magsasaka sa gilid ng depensa ay biglang nanlumo. Isa sa kanila ay napaluhod. Hindi natin kaya ito, ang lakas nila. Ngunit nilapitan sila ni Lito, pinatungan ng kamay at binigkas ang panalangin ni Kalima. Lupa ng Halawan, liwanag ng ninuno, huwag hayaan ang kadiliman sa puso ng anak mo. Biglang nagningning ang baston. Ang takot sa puso ng magsasaka ay naglaho. Nagsigawan ng iba. Hindi kami susuko para sa lupa at dangal. Sa kanyang mansyon, abala si Don Isidro sa pagbibilang ng pera at mga planong papeles sa lupa. Ngunit nagulat siya nang lumitaw si Camardon, naduguan at pawis na pawis. Hindi natin matibag ang depensa nila. Ang mga duwende, pinagsama-sama ang sinaunang kapangyarihan. Ang liwanag ni Lito, hindi ko inaasahan. Naririto ang lahat ng puhunan ko, sigaw ni Don Isidro. Hindi ako pwedeng mawalan. Ako ang may-ari ng Halawan. Hindi mo pag-aari ang Halawan, bulong ng isang boses sa kanyang likod. Paglingon ni Don Isidro, isang nilalang na yari sa liwanag at ugat ng puno ang naroon, si Kalima. Ang sinumang umangkin sa kalikasan gamit ang kasakiman ay mawawala sa kasaysayan. Panahon mo nang humarap sa batas ng kalikasan. Tinamaan ng liwanag si Don Isidro. Napasigaw siya at ang kanyang buong katawan ay tila ginawang alikabok ng mga alaalang binura sa kasaysayan ng Halawan.
Habang tinatamaan ng liwanag ng panalangin ang mga itim na kulam ni Camardon, isa-isa siyang nanghina. Nagngangalit siya, "Hindi ito tapos! Babalik ako!" Ngunit bago siya makatakbo, lumabas si Tandong mula sa lupa, hawak ang tanikala ng liwanag. Ang espiritu ng halawan ay hindi nagtatagal ng galit, pero sa tulad mong ginamit ang kadiliman para sa pansariling yaman, kailangan mong pagbabayaran. Ikinadena si Camardon sa ugat ng balete sa pinakagitna ng bundok, kung saan hindi siya makakakilos kundi langhapin ang amoy ng binhing galing sa mabubuting magsasaka. Pagsapit ng madaling araw, nagpakita ang pinakamalinis na sikat ng araw sa bundok ng halawan. Ang hangin ay naging malambing at ang mga ibon ay muling nagawitan. Ang mga magsasaka ay nagsimulang magsaya, nagtutulungan sa pag-ani ng pananim na masagana't ginto ang kulay. Nagpasalamat si Mang Kaloy at Aling Belen. Yumakap si Mila sa kanyang ina. Si Lito, ngayoy isang ganap na tagapagtanggol ng kanilang lupain, ay lumakad sa gitna ng mga magsasaka na may ngiting puno ng pag-asa. Pagsapit ng umaga, sa unang liwanag na sumilay sa bundok halawan, buong katahimikan ang bumalot sa baryo. Ang hangin ay malamig at presko, tila ba may bagong buhay na dumadaloy sa bawat halaman at puno sa paligid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bundok ay tahimik, hindi dahil sa takot, kundi sa kapayapaang dala ng tagumpay. Si Don Isidro, matapos tamaan ng liwanag ng kalikasan at ng mga engkanto, ay nawala na parang alikabok sa kasaysayan. Sa mata ng mga tao sa baryo, wala nang makapagsabi kung siya ba'y lumisan o tuluyang nilamon ng sarili niyang kasakiman. Ang kanyang hasyenda ay naiwan, wala ng bantay, at tila iniwan ng mismong espiritu ng kayamanan. Si Camardon naman ay nanatiling nakakadena sa ugat ng punong balete sa pinakailalim ng bundok, pinapanood ng mga engkanto habang unti-unti siyang nawawalan ng kapangyarihan. Ayon kay Kalima, ang kanyang kalayaan ay darating lamang kung tunay siyang magsisisi at matutong magmahal sa lupaing minsan niyang sinira. Sa tulong ng mga duwende, muli nilang isinailalim sa ritual ang buong bukirin. Ang lupa ay nilinis mula sa mantsa ng kulam. Ang tubig sa ilog ay naging mas malinaw at ang mga punla ay nagsimulang tumubo ng mas malusog. Nagtulungan ang mga magsasaka sa pagtatanim, hindi lamang para sa kani-kanilang pamilya, kundi para sa buong komunidad. Pinangunahan ni Mang Kaloy ang pagbabalik ng bayanihan sa Baryo Halawan. Ginawang bukas ang kanilang lupa sa sino mang handang magsaka ng may dangal. Hindi na kailangan ng upa, hindi na kailangan ng takot. Sa halip, ibinahagi nila ang biyaya at kaalaman sa isa't isa. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling nagpakita si Tandong, kasama sina Laya, Tubon, Gani at Kalima. Lahat ng mga duwende ay muling sumama sa gitna ng bukid, kung saan itinayo ang bagong bantayog ng liwanag ng halawan. Isang simpleng haligi na yari sa kahoy, palibot ng gintong palay at mga bulaklak. Mang Kaloy, wika ni Tandong, nagawa mo ang hindi nagawa ng maraming tao. Ang iligtas hindi lamang ang iyong pamilya, kundi ang kabuuan ng inyong komunidad. Kaya't ito ang aming huling handog. Inilabas ni Tandong ang isang maliit na butil na kumikislap ng malakas na liwanag. Ang butil na ito ay selyo ng pagkakaibigan ng halawan at ng daigdig ng engkanto. Hanggat ito ay buo, ang bundok ay protektado sa anumang kasamaan. Ngunit huwag ninyo itong itago para sa sarili lamang. Ito ay paalala na ang lupa ay buhay at dapat mahalin. Ibinigay ito kay Lito, na ngayon ay ganap ng tagapagtanggol ng halawan. Lumipas ang mga buwan at ang baryo ng halawan ay naging isa sa mga pinakamasaganang komunidad sa buong Samar. Ang mga dating takot, ngayon ay may lakas na ng loob. Ang mga dating gutom, ngayon ay may sariling taniman.
maging ang kabataan ay muling natutong gumalang sa kalikasan at sa mga mahiwagang nilalang ng bundok. Si Mila ay nagtayo ng isang maliit na paaralan para sa mga batang nais matuto ng tungkol sa agrikultura at katutubong kaalaman. Si Aling Belen ay nagtuturo ng halamang gamot sa kababaihan at si Lito hindi lamang bilang magsasaka kundi bilang pinunong itinuturing na tagapagtanggol at gabay ng buong baryo. Sa isang lihim na sulok ng gubat, nakaukit sa bato ang mga katagang, "Hindi mo kailangang maging makapangyarihan upang ipagtanggol ang tama. Kailangan mo lang ay puso, dangal at paniniwala sa kabutihan." Halawan, lupang inang muli bumangon. At mula sa kalangitan, minsan sa gabi, isang liwanag na hugis duwende ang dumaan, parang paalam ng mga nilalang na tahimik nang bumalik sa kanilang daigdig. Ang kwento ng pamilya ni Mang Kaloy ay paalala na sa gitna ng pang-aapi, may pag-asa, at sa tulong ng kabutihang nakaugat sa puso, kayang lagpasan kahit ang pinakamaitim na dilim. Wakas,